Mga sports, mainit na usapan ngayon sa mundo ng Philippine basketball habang sumabak ang Batang Gilas under 18 kontra sa malalakas na UAAP team sa PhilOil. Isang young big man ang unti-unting kumukuha ng atensyon ng fans. At hindi lang yan, may mga bagong usap-usapan din tungkol kina Kai Sotto at Mike Phillips na talaga namang pinagdidibatehan ngayon online. Posible nga bang umalis na si Kai Sotto sa Japan B-League? Saan kaya siya lilipat? At kaya nga bang depensahan ni Mike Phillips ang bagong naturalized player ng Australia na si Bryce Cotton? Yan ang ating pag-uusapan ngayon, kaya siguraduhin tapusin ninyo ang video nito dahil maraming exciting updates at analysis ang ating ihahatid. Kung trip mo po ang ganitong content, paiwan ng follow at pa-subscribe natin. Tara po, simulan na natin. Mga sports, nagsimula na nga na sumabak ang Batang Gilas under 18 sa PhilOil Eco Oil Preseason Tournament at masasabi nating napakalaking experience nito para sa mga batang players natin. Hindi biro po ang kalaban nila dahil nga halos all out ang mga UAAP schools. Kompleto ang lineups, nandyan ang mga veterans, key players at syempre ang kanilang mga foreign student athletes o FSAS na talagang nagbibigay ng laki at lakas sa ilalim. Makikita rin natin dito ang ilang kilalang pangalan kagaya ni na Jacob Baila, Beji Pre, Palangka, Shian Alter, Gun Stevens at Jacob Browns na dati rin naging bahagi ng youth basketball scene ng Pilipinas. Sa unang laban kontra FAU, kitang-kita agad ang struggle ng Batang Gilas. Natalo man sila pero marami ring positibong signs ang nakita sa team. Sa totoo lang mga sports, expected na mahihirapan sila. Bakit? Dahil halos bagong buo pa lang ang chemistry nitong Batang Gilas habang FAU ay matagal lang magkakasama at sanay na po sa sistema. Napansin din natin na masyadong nagre-relay sa outside shooting ang Batang Gilas habang ang FAU naman ay sunod-sunod ang tres na pinakawalan. Dahil doon, mabilis lumobo ang lamang. At syempre malaking problema rin ang size at physicality dahil halos bawat possession ng Batang Gilas ay may katapat na mas experience at mas malalakas na players. Pero kahit ganoon, hindi naman talaga panalo agad ang pinaka-goal dito. Ang mahalaga ay exposure, development at evaluation. Dahil ayon sa reports, parang ginagawa na rin itong in-game tryout ni coach para makita kung sino-sino talaga ang deserving mapasama sa final lineup ng Batang Gilas under 18. So ngayon, Awin Braga emerge. At dito na po pumasok ang isa sa pinag-uusapang pangalan ngayon, si Awin Braga. Mga sports, matagal din na rin tayo naghahanap legitimate young big man para sa future ng Philippine basketball. Kaya hindi nakakapagtaka kung bakit marami ang fans ang natuwa sa pinakita nitong batang sentro. Sa taas na around 6'9" hanggang 6'10", isa na po ang player na ito sa pinakamalaking local prospect na nakita natin sa youth level simula pa noong panahon ni Kai Sotto, AJ Ido at Sean Dew. At kahit bata pa, kapansin-pansin agad ang kanyang mobility. Hindi siya mukhang mabigat gumalaw, maganda ang takbo, maayos ang posture at higit sa lahat may confidence siyang makipagsabayan kahit FSA ang kaharap niya. Sa laban kontra FAU, makikita talaga ang hindi nalalayo ang height niya sa 6'10" na foreign player ng FAU. At kahit kulang pa sa experience, hindi siya intimidated. Isa sa pinaka-highlight ng kanyang laro ang magandang block laban sa import ng FAU. Simpleng galaw lang pero timing at instinct agad ang lumabas. At offensively, may flashes din tayong nakita. Hindi lang siya pang ilalim na traditional big man, kaya niyang umatake, gumalaw palabas at may signs na pwede siyang maging modern stretch big in the future. Malaking bagay din talaga ang training niya under Coach Jeff Colera dahil kita sa fundamentals niya na naturuan siya ng maayos. Maganda ang positioning niya sa rebounds, marunong pumesto at may basic tools na agad bilang center o power forward. Pero syempre mga sports, sa bata pa ito, napakalaki pa ang room naman. Kailangan pa niyang lumakas physically, mas mataas sa depensa at mas maging consistent offensively. Pero sa edad niya ngayon, napaka-promising na agad. At kung magpapatuloy lang ang hard work at tamang development, posible talagang maging isa siya sa future big man ng Gilas Pilipinas. So ngayon, Kai Sotto exiting sa Japan. Samantala mga sports, isa pa rin mainit usapan ngayon ang posibilidad na umalis na si Kai Sotto sa Japan B-League. Sa totoo lang, marami ang hindi rin magugulat kung mangyayari man ito. Habang tumatagal kasi, parang nagiging maliit na po ang competition level para kay Kyle na kapag healthy siya at nasa rhythm. Nakikita natin noong dulo ng season kung paano siya nag-dominate sa ilang stretch ng laro. At para sa marami, baka panahon na talaga para maghanap siya ng mas malaking challenge. Ngayon, may mga usap-usapan tungkol sa posibleng pagbabalik niya sa Australia NBL, paglipat sa Europe o kahit muling pagsubok sa Amerika sa pamamagitan ng NBA Summer League o G League. Sa
Sa tingin ko mga ka-sports, napakalaking bagay kung makakapaglaro siya sa Europa. Bakit? Dahil kilala ang European basketball sa discipline system, team-oriented play at high basketball IQ. At iyon mismo ang kailangan ni Kai para mas ma-develop bilang modern big man. Kapag nakapasok siya sa EuroLeague environment, siguradong mas hahasa ang kanyang depensa, decision making at physicality. Pero syempre, risky pero exciting din ang possibility ng G-League. Doon talaga masusubukan kung kaya niya makipagsabayan sa elite athletes ng Amerika. At aminin natin, mas mobile at mas malakas na ngayon si Kai kumpara noon. Kaya baka ito na rin ang tamang timing para sumugal ulit sa international stage. May mga fans din ang sasabing pwede siyang mag-US NCAA route kung may opportunity tulad nga ni Andy Gimao na nagkaroon ng chance sa US basketball environment. Ang pinaka-importante ngayon para kay Kai ay mapunta siya sa tamang sistema na talagang magagamit ang kanyang size, shooting at versatility. Dahil nga may height siyang 7'3", sayang naman kung hindi siya ma-stretch sa pinakamataas na competition possible. So ngayon, Mike Phillips versus Bryce Cotton. At mga ka-sports, habang pabalapit ng FIBA qualifiers, umiinit din ang usapan tungkol kay Mike Phillips. Marami ngayon ang nananawagan na dapat daw isama na siya sa main Gilas roster at huwag lang ilagay sa development or Asian Games pool. At honestly, naiintindihan ko kung bakit. Napaka-energetic ng laro ni Mike Phillips. Every rebound, loose ball at hustle play talagang all out siya. At para sa ibang fans, isa siya sa posibleng pwedeng bumantay kay Bryce Cotton, ang bagong naturalized player ng Aussie. Kung tutuusin, mahirap talagang bantayan si Bryce Cotton dahil isa itong elite scorer na kayang umiscore kahit saan sa court. Pero kung may isang player na kayang manggulo sa kanya physically at energy-wise, isa na roon si Mike Phillips. May iba naman nagsasabi na pwede rin sila kay Renz Abando. Pero para sa iba, medyo maliit si Abando para sa ganitong klaseng match-up. Sa international basketball kasi, normal lang na ang best defender mo ang ipagtapat mo sa best scorer ng kalaban kahit may size disadvantage. At honestly, exciting makita kung paano haharapin ng Gilas ang Aussie sakaling magkatapat nga sila. Kaya mga sports, napaka-exciting talaga ng future ng Philippine basketball ngayon. Mula sa pag-develop ng Batang Gilas prospect kagaya ni Awin Braga hanggang sa posibleng next move ni Kai Soto at sa pag-usbong ni Mike Phillips sa iba pang Gilas hopefuls. Mukhang tuloy-tuloy na talaga ang pag-angat ng basketball natin. So ngayon, ano po sa inyong tingin? May future superstar potential ba si Awin Braga? Dapat nga bang umalis si Kai Soto sa Japan? At sino ang dapat magbantay kay Bryce Cotton para sa Gilas? Comment your thoughts below at babasahin ko yan. At kung nagustuhan niyo po ang video nito, huwag kalimutang i-like, i-share at i-subscribe ang ating munting channel para sa mas marami pang basketball updates. Maraming salamat mga sports at magkita-kita tayo sa susunod na video. God bless us all. Mga ka-sports, kung hilig ninyong bumili ng mga Gilas jersey, Gilas accessories at mga gamit na pang basketball habang nanonood po kayo sa aking mga videos, kindly check this basket on this lower part ng ating video at magpa-pop up yung ating mga items sa gilid. Mga legit po yung mga items dyan and see to it po na makabili po kayo ahead of time kasi meron po yung mga discounts and mga promos depende po sa seller. And also, kunting suporta din as a content creator po. Salamat!